Hello, magandang gabi po. At ating pag-usapan po ay walang iba po kundi si Bato. Bato! Bato sa langit ang tamaan, huwag magalit. Si Pepe ay nagalit na tinamaan. Okay, ang ating pag-usapan po sa ngayon ay si Senator Bato. Bakit ko natin pag-usapan si Senator Bato? Sapagkat po ay sinasabi po ni Attorney Cristina Conte na isusunod na daw, malamang isusunod na arestuhin ng ICC ay si Bato. Paano yan, senador natin, arestuhin? Kasama daw sa arestuhin ay si Albayalde. So ano ba yung klase niyan? Maubos yung mga opisyal natin dito sa aresto. Ang matitira lang mga sila ni Bongbong Marcos. So, sa mga waray-waray dyan, maupay ka kulop. Mga Ilonggo, maayong hapon, kaninyo tanan dira. Mga karaya, bayad nga hapon. Sa mga kabalin ko, mayap gat panapon, bingi na, bingi. Sa mga kabsat ko, naing bagrabim. Sa mga kamag-anak ko dyan sa Pangasinan, masanto silabi. Sa mga taga Surigao, maradyaw nga duyum. Sa mga tausog, marayaw dum. Sa mga pakat, ago pagari. Mapya magabi sa inyo langon. Diyan sa Ruo sa Barm. Okay? So ang ating pag-usapan ngayon si Senator Bato na malapit ito sa puso ng mga taga-Barm. Si Senator Bato kasi, ang karamihan sa kanyang assignment bago siya naging president, naging police chief ay sa Mindanao siya lahat ang kanyang assignment. Kaya malapit sa kanyang Mindanao at malapit din ang mga tao sa Mindanao sa kanya. So, doon yan sa Mindanao nakalbo eh. Kagaya ko, nakalbo ako sa Manila naman ako nakalbo. Pero mas gwapo ata ako sa kanya o pare-pareho lang kami. O lamang lang ako nag-hapchat sa kanya. Okay, ganito po kasi yan. Seryosong usapan. Nung isang araw, in-interview si Attorney Cristina Conte na yung Assistant Counsel na accredited ng International Criminal Court. Kasama siya ni Attorney Joel Butoyan at ni Attorney Gilbert Andres na pare-parehong accredited lawyer ng ICC ay nagsabi na malamang daw sunod na ipaaresto si Bato. Nako. Pagkatapos kasama doon si Albayalde. Kasi daw nakita niya ang pangalan sa listahan. Well, ang problema ko nito is Attorney Panyera Cristina Conte. Ang mga kwento mo, you're bordering na on being marites eh. Hindi na not being a lawyer eh. Kasi pag lawyer ka, facts-based ka. At ang abogado, pag magsalita patungkol sa pangyayari, hindi po nagsasalita na walang ebidensya yan. Nagsasalita at least, mali man ang informasyon, pero at least may ebidensya na binasihan. Ganun po yung ugali ng abogado. Si Shakespeare, kagalit yung mga abogado. Kaya nga sa kwento nga sa isang kwento ng Merchant of Venice, nabasa mo ba yung Merchant of Venice? Palangga? Ang Merchant of Venice po, ang kwento niyan, na isa sa magandang portion ng kwento, may isang Chinaman. Ang tawag kasi noon sa mga Chinese businessman ay mga Chinaman na pumunta sa Europe. Tapos, pinautang siya ng Hudiyo, ng pera. Pagkatapos, yung usapan, kapag hindi makabayad sa loob ng isang taon, ay kukunan ng karne sa katawan ng Chinese o ng Chinaman. Sa kanya katawan, kukuha ng karne, 1 pound. Yung katsukatan kasi doon sa Europe, imbis na kilo-kilo, pound. So, ang 1 kilo po may 2.2 pounds. So, anyway, hindi nakabayad yung Chinaman. At binitbit na ngayon ng Chinaman ng mga tao kasi ipatupad ng kontrata. Dinala sa judge. Nakasampung beses ng basa ang judge
Wala tayong magagawa talaga kontrata ito, a pound of flesh shall be removed from your body. Di dumating ngayon ang abogado ng tiyan naman, ang pangalan niya si Skylark. Hindi pa kasi abogado si Atty. Kausing noon eh. Kasi Skylark pa lang sa Merchant of Venice. Sabi niya, wait, Judge, wait, antay lang, antay. Bakit? Anong kan? Client ko yung siya naman eh. O ano, papatupad ng kontrata kasi hindi nakabayad. O nga, Judge, may kontrata. Ano, pero, Judge, mali yung decision mo, Judge. Bakit mo sabing mali? Yun nga nakalagay sa kontrata eh. O, basahin mo kontrata. Sabi ng Judge kay Skylark. Binasa niya, o Judge, so, if he fails to pay, a pound of flesh shall be taken off his body. Kaya nga, o di ba, tama. Pero Judge, for Diyos por Santo Judge, wala naman sa kasulatan na kasama ang dugo. Hindi tuloy na pinaipa-implement ng Judge ang kontrata. Natakot na tuloy Judge kasi hindi pala kasama sa kasulatan ng dugo. Siyempre, pag hiniwa mong karne sa katawan ng tao, sasama ang dugo. Liligwak ang dugo. Nagalit gayon yung Jew. Kill all the lawyers! Yan ang galing ang kwento ng kill all the lawyers. So, Attorney Conte, do not kill the lawyer. So, ito ngayon. Ang kwento niya ay parang hindi man siya sigurado, inaamin niya parang problema lang, marites na tipo eh. So, sinabi niya na kasunod doon si Albayalde at si Bato na huhulihin ng ICC. Ladies and gentlemen, I beg your pardon. That can never be true or that is very far from truth. From truth, at least until December. At least until December. Bakit ko po nasabi? Magandang gabi po kay Abisja. Good evening, Sir Toto. Ayaw talaga nila tigilan yung ang mga Duterte na para lang inggit na inggit. Lumalabas na inggit na nga sila lahat. Si Charlie Mujico. Magandang hapon po, Attorney. Kausing from Region 5. Bicol, maray na hapon o maray na banggi. Agaw-agaw ang hapon tsaka dilim eh. Charlene Patawig. Basta Calvo. Ay, disbar daw. Ay, okay. Disbar man, guwapo naman. Gia. Tapos si Gia, Sir Toto, good evening. So anyway, ito po ang kwento. Kasunod daw, ayon kay Attorney Conti, na siyang assistant to counsel ng na-accredited ng International Criminal Court, ay susunod na arestuhin si Bato. Si Bato naman ang tinanong, sige, wala naman ako magagawa talaga. Di, sasamahan ko na si President Digong doon. Tagtabing kama na lang kami. Kasama pa nila si Albayalde. O di, baka mag-agawan pa sila ng kama. Pero yan po ang kwento. Pero bakit ko naman sinabi, malayo po sa katotohanan. Bakit po malayo sa katotohanan? Simple lang po yan. You got to analyze that there is now that incident called pending motion with regard to jurisdiction of the ICC over the Philippines. So ano ngayon yung pending motion? Bakit? Kasi nagsampa ng motion si Ginoong Duterte sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Nicholas Hoffman. So hanggat hindi madesisyonan yung issue sa jurisdiction, kung mayroon bang authority ang ICC sa Pilipinas o wala, hindi pa madesisyonan, ay hindi pwedeng magdidesisyon ang ICC na pre-trial chamber. Sila din ang just magdesisyon eh. Kung pasahan ba ng warrant of arrest o summons si Bato at si Albayalde, o kung hindi, yung judge din na magdesisyon sa motion ni Ginoong Duterte na i-dismiss ng kaso kasi wala ng kapangyarihan na hindi nasakop ng ICC ang Pilipinas. So ngayon, ibig sabihin, ang tinatawag dyan is common sense dictates that the judge, si Judge Alipio Ganzo, si Judge Lira, tsaka si Judge Mutok, ay hintayin na lang nila kung kailan matapos. Pag madesisyonan nila ang kay Duterte, halimbawa, sabihin natin, talo si Duterte. So, sabihin ng ICC, meron kaming authority, meron kaming jurisdiction. Halimbawa, ganun, ano mangyari sa kasunod?
Eh, siyempre, napakatilido ng mga abogado si Atty. Kaufman. Ang gagawin niya susunod ay mag-apela lang siya sa pretrial chamber, sa appeals chamber. So pag-appeal naman doon, malamang mananalo siya doon. So ibig sabihin, ito abutin to hanggang sabihin ko na mga July. July meron ng desisyon. Tapos August magma-file na ng baka merong motion for reconsideration sa kanila o di kung wala man, akyat sa ngayon sa appeals chamber. Yung appeals chamber na may hawak ng kaso noon, baka yun din may hawak ng kaso kaysa kayo ng kaso na hinahawakan ni Minardo Guevara. May malaking chance sa appeals chamber kasi tahasan nagsulat ng desisyon pangkontra ang 2 sa 5 na mga judges sa appeals chamber. At sinabi nila na tahasan na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas kaya dapat ipalabas na si Digong. Ang argumento naman ng 3 na judge na nagbasura sa apila nila ni Minardo Guevara ay ganito. Dahil hindi nyo kinwestiyon ang jurisdiction sa umpisa pa lang, hindi namin desisyonan nito. Ganon po ang desisyon lang. Ibig sabihin, pagka ganon, napakalaki ang chance na kung kung nangyari lamang na kinwestiyon ang jurisdiction sa simula pa lamang, ay mananalo, matagal na palang labas hindi na huliin si Ginoong Duterte. Ganun po mangyayari. Yan ang implikasyon niyan. So ngayon, kung ganun, ano ba talaga ang ginawa ni Minardo Guevara para malaman natin? Ganito. Nung nag-issue ng utos ng preliminary examination, ang tinatag nito yung ICC Court, hindi, ang nagbigay ng preliminary examination, hindi ICC Court, kundi Office of the Prosecutor noong February 8, 2018. Pagkatapos noong March 17, 2018, ay nagpadala ng withdrawal si Digong Duterte sa United Nations, sa Secretary General, at nag-withdraw sila sa ICC or Rome State na treaty. So, pagkatapos noon, 1 year ang effectivity, naging effective ay March 17, 2019. Ay yung preliminary examination na hiningi ng Office of the Prosecutor o ni Pato Binzauda ay hindi pa sila nagdesisyon na magsampa o maghingi ng authority na mag-imbestiga. Kasi ang hawak nila, papel lang na report. Kasunod nun, para magkaroon sila ng ebidensya, ay hingi sila ng investigation authority to investigate. Para papasok sila, kukuha sila ng mga dokumento ngayon. At kukuha sila ng mga medical certificate o kung ano-ano. Sigurado pumunta yun sa Pilipinas. Na sikreto lang. Kasi sanay naman ng trabaho ang ICC sa ganun sistema na kalaban pa yung tao na iniimbestigahan. So dahil sa ganun, nailabas na ngayon, nag-apply ngayon yung Office of the Prosecutor noong May 24, 2021. So ilan na, naglampas na tayo pag hindi na tayo member. Kasi huling araw na member natin, March 16, 2019. So March 17, 2019, hindi na member ang Pilipinas. So ngayon, pinagbigyan pa rin ng ICC pre-trial chamber judge. Inauthorize nila. No, ngayon, sabi naman sa decision ng 3 judge ay hindi daw in-invoke. Nag-commuesto na ngayon si Minardo Guevara, pero ang kini-question ay sinabi may kakayahan naman ng Pilipinas na maghanda, mag-investigate at magkaso laban kay Digong. Huwag nyo na pakialaman, kami na lang. O binigyan tuloy siya ng Office of the Prosecutor 1 taon mahigit ang Pilipinas. Tapos 1 taon mahigit, yung pinangako na 30,000 na limang habulin, 63 lang na katao ang nakayang ilabas nila ni Minardo Guevara. Kaya dahil 63 lang, nagdesisyon ngayon ng ICC na hindi, ibalik na hayaan mo ng ICC mag-investigate. Dahil ganon, nag-apila naman ngayon sila ni Minardo Guevara doon sa appeals chamber. Mula doon sa pagbasura ng kanilang request for deferment.
at ang Pilipinas na daw ang mag-investigate. Ito na ngayon, nang kumuha sila ng abogado nagdesisyon na kumuha ng abogado doon sa Great Britain. Ang abogado, mahal, $1,000,000 ang binayad doon. Tapos, nag-file ng apila sa appeal chamber. Alam mong inapila? Walang jurisdiction. Doon pa lang for the first time na i-raise, na i-argue, kasi mas matalino yung yung babaeng abogada sa England kaysa kay Minardo Guevara. So, ngayon, nag-argumento siya na walang jurisdiction ang ICC dong ito ay nagpalabas ng authority to investigate. Kasi po, bakit walang investigation? Kasi nung panahon na ni-request ang authority to investigate ay hindi nakasapi ang Pilipinas. Kasi nakalagay po sa Article 12, Paragraph 2 na kailangan ilabas lamang ang authority to investigate kung kasapi pa ang bansa na kung saan mag-investigate. Yan ang sinabi. So, therefore, magandang argumento, balitaktakan. Nagresulta yan sa desisyon na dalawa sa mga 5 judge, appeals judge, ang pumabor sa argumento ng babae na British lawyer. So, ang argumento, kaya lang, yung sabi ng dalawa na pumabor ay dapat lang kasi jurisdiction ang tanong. Yung 3 judge naman, hindi pwede kasi hindi niya kinwestiyon sa baba, hindi natin pwede isama sa appeal. Kung ano ang idalhin mo sa appeal, ibig sabihin kaya mo inapila, nadaanan na yan sa baba. Ngayon bibitbit ka ng argumento na walang jurisdiction, hindi pa nadaanan sa baba yan. Yan po ang katotohanan, Attorney Conte. So, ngayon, dahil dyan, na-aresto naman si Duterte. Pagka-aresto ni Ginoong Duterte, noong March, kung hindi ko makabili, mga March, ito, hindi, March 11 plus sinuli. May. Yung May, nag-file ng tinatag na motion, parang sa Pilipinas na katumbas ay motion to dismiss. Basura ang kaso. So, ang katwiran naman ng abogado ni Attorney Digong na si Attorney Kopman ay hindi na daw, wala ng jurisdiction ng ICC na pre-trial chamber nung sila ay nagpalabas ng authority to investigate. Kaya hindi pwede. Matagpuan yan sa Article 12, Paragraph 2 ng Rome Statute. So, ito na ngayon. Dahil doon, nahuli na si Digong. Tumagal mo na siya. Marami pa sa mga ginawa na nangyari hanggat sa nagdesisyon sila ni Atty. Kopman na magsampa ng kaso, ng motion na palayain si Digong dahil ang Pilipinas ay hindi nakasapi nung binigyan ng authority ang Office of the Prosecutor na magsagawa ng investigation. So, ganoon ang nangyari. Nung nahuli na si Digong, kasama sa inargumento ni Digong, wala kayong jurisdiction, kaya pakawalan nyo ako rito. Ngayon, yung tanong na yan, ang ginawa naman ng abogado ni Digong, hindi pa nag-umpisa ang aksyon patungkol dun sa motion to dismiss, ay ano nangyari? Nagsampa ng request sa 2 sa 3 judge sa pre-trial chamber, ito si Atty. Kopman at si Dubs Jacobs, na kung pwede, umalis yung 2 judge. Binasura din yon. So, umapila sila sa Office of the President kay President Tokomi Anaki ba yun? Akani. Tumuko Akani, babae, presidente ng International Criminal Court. So, sumulat na naman doon sila ni Kopman kasi binasura sa pre-trial chamber level. Ang desisyon naman ng appeals court ay, appeals court naman, lahat ng judges, pinanatili yung 2 judge, si Ganso at saka si Lira. Alam mo, Lira, ay masamang pangalan Lira. Lira. So, anyway, parang gira, no? Anyway, ang nangyari ay hanggang ngayon ay hindi pa na-desisyonan, no? Dahil
pinasagot pa yung judge, hindi, pinasagot yung prosecutor at saka biktima ko, no? Pinasagot sila. So, kailan madesisyonan yan? Nagbibilag ako, sang-ayon sa aking obserbasyon, sa kabilis ng kanilang galaw, ay sabi ko nga mga August may desisyon na yan. Hindi kaya July. So, kung may desisyon, i-challenge na naman ni Digong sa appeals chamber. So, ang ibig sabihin, napakalayo pa po, Ma'am Conte. Napakahaba pang panahon para sabihin na palabasa ng warrant of arrest ng ICC Bato at si Albayalde. Siyempre, pila pa sa appeals chamber sila na Atty. Kaufman, saka sakali matalo sila. Pero ako naman ay may feeling ako. Kung sa kay Apple di pa, I have a feeling. I have a feeling. I have a feeling that tonight's gonna be all right. Ganun mangyari. So ngayon, kung manalo si Digong doon, tapos ng kaso. Hindi na sila mag-issue kayo ng warrant kay Bato at saka kay Albayalde. In other words, a modicum sense or common sense dictates that these judges will not approve or will not act on the application for warrant of arrest against Albayalde and Bato until the same judges decides on the request of Digong Duterte for them to declare that ICC has no more authority over the Philippines. Yan ang inantay. So, Ms. Conte, please naman, itigilan mo na naman kumagapanyera yung yung mga kwentong marites. Hindi mo naman confirm. And besides, bakit mo isasabihin? Di magtatago yung mga taong arestuhin, dapat hindi sinasabi yan. Ibig sabihin, that gusto siya na wala kalagatan madalang ibang kwento, gumawa ka na ng kwento para mabuhay yung mga isyu patungkol sa mga biktima. So, yan po. Tapos, kakibat dito, ulitin ko lang, ang nag-apply na po si Digong ng pansamantalang kalayaan dahil po may isang bansa na umampon sa kanya. Ang suspitsa ko po ay Japan na bansa ang nag-umampon sa kanya. Pero sabi naman ng iba sa akin, sa Belgium daw. Pero kung Japan ang nag-sponsor, nag-umampon kay Digong, sigurado aprobahan yun. Bakit po? Pinakamalaki nagbibigay ng pera panggastos ng ICC ang Japan. Nagbibigay po ito ng 3.7 billion yen kada taon, maliban pa sa mga ibang binibigay. Kaya kung mag-request ang Japan, sigurado yan, dalhin nyo sa amin, kami na bahala kay Digong. Kasi kung sino mag-ampon, sa kanya dadalhin ay yung ilalabas nila na tao. At sabi nila, yung application doon ni Duterte, pinaka first time yun. Hindi pa nangyari sa kasaysayan ng ICC yun. Pero this time, ang lakas ng backer ni Duterte para makalaya, pansamantala. Mismo yung bansa na umampon sa kanya. Ano ba yan? Belgium o Japan? Pag Japan, panalo si Jan, sigurado. Kasi bakit? Ulitin ko lang, pinakamalaking contributor ng ICC ay Japan. Second na sa kanya ang Germany. Ang layo na second niya. Layo din pa rin siya. Tapos third ang France. So yan po ang katotohanan. Kaya malayo pa. Bato sa langit. Ang tama ay huwag maganit. Okay, Bato, huwag ka mag-alala. Anyway, ang malayo pa ito. Kailangan mo na mag-decision muna sa kaso ni Duterte sa question on jurisdiction bago mapunta sa inyo ni Albayalde. Pero, siyempre, andun na tayo dahil naging happy ka, tanggapin mo ang hamon ng buhay. At anyway, senator ka pa rin kahit hulihin ka eh. At kung hindi ka naman makaboto, okay lang kasi hindi naman kailangan ni Sara sa impeachment na buboto pa kayo pabor sa kanya. Yung hindi lang kayo bumoto, malaking tulong na sa kanya.
'Di ba? Kaya magandang gabi po sa ating lahat mga kaibigan. Si Boy Tekling, Crazy Brooks, Sunny Gaya, Hope Friend, Philip Sagalya, taga Baguio, Estrella Yugo. Sige lang, gawin nyo lahat, Marcos, laban sa mga Duterte, panahon nyo ngayon. Okay. Then B, election. Tapos John Wick. Tapos Danby election, lahat na po sila makukulong. John Wick, aso lang may lalabas na warrant. asa lang umaasa lang pala na may lalabas ng warrant. Eladio Socorro, Tabasak, GH Smaki, watching. Si Vincent Reyes, parang thrilling din kung si Conti to, kung magsalita. So, Simon, Denby election. Tapos si Charlie Mexico. So hanggang dyan na po, no? At si Buyet Tekling, Hope Brent, si Chrissy Brooks, si Sunny Gaya. Okay, tulungan niyo po ako, magbigay po kayo kahit 100, 300 sa Gcash ko kasi magsasampa po ako ng kaso na kuwaranto laban kay Erwin Tulfo at naniningil po ang Senate ng 50,000 na filing fee. Hindi ko po kaya yun. So hindi natin makasampa ng kaso si Erwin kung wala tayong pera. So, Kwak Marcos Jr., Argentina daw po, posible na gustong tumanggap kay Digong. Ganun ba? Argentina. So, akong Argentina, ang mangyari niyan, don't cry for me, Argentina. The truth is, I never let you from where I want you. My God existence, I keep my promise to keep the distance. Don't cry for me, Argentina. Yung ganon, papunta mga Pinoy sa Argentina. Doon sila magpa-party-party lagi ni Digong. So, Guardian Mindanao, Este Romero, Ting Patubs, Este Romero, Skype, Kwak Marcos Jr., Friend. Ano naman ito, mga pangalan nyo, mga trollman ito, dapat bago ilabas yung totoong pangalan nyo. So, Este Romero, kagaya kay Este Romero, no? Magandang gabi po sa inyo, mga kapatid. At tayo, papahinga muna.